Okay, latest update ho tayo dito, actual video na kuha natin no dito sa Davao City in the Samal Island Connector Bridge. So kuha ho natin dito sa nakatayo ho tayo sa may Ashwila Cove no. So yun po yung tulay na nakikita. Yun po yung pundasyon nakita ho natin no, poste ng tulay. Ano ba tawag diyan? Pile. Ano ba? No, basta yun yung tawag diyan, pile o pundasyon. So yun po yung magiging magiging tulay natin someday. So someday, uh, not so soon, pero at least no, hindi siya ganoon din katagal. 2030 no. Time lang, keep busy lang tayo mga gala, tapos mga Pilipino, mga kababayan, keep busy lang tayo. Darating yung time na tapos na pala, 'di ba? Kahit ngayon no, 'di ba, busy lang tayo ng konti no. Hindi nga medyo palakalakatsa na lang, paggalagala, business, trabaho, tapos ang ending meron na tayong nakikitang ganyan na materials or yung materialized na yung pundasyon kahit paano. Kibali tayo date up sa pitcha natin ngayon ha. It's May 4. Oh, di ba? Ganyan na yung hitsura ng natin. May 5 brother. So May 5 ngayon, pero ganyan na yung hitsura ng natin. Kinaabangang tulay no sa Samal na magdudugtong sa Mindanao via Davao City. So, 'di ba? Napaka satisfying para sa ating mga taxpayers no, law abiding citizens, Filipino people, mga botante no? So hindi tayo nakakamaling binoto si Tatay Digong as president dahil ito nagkaroon tayo ng proyekto. And of course hindi rin kami nagkakamaling in some point hindi kami nagkakamaling ipahiram si Tatay Digong sa national, sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga Pilipino. Kasi ito nga, nagkaroon kami katapado din ng proyekto sa Davao City for how many decades kaming kinalimutan lagi every time na mananalo yung mga presidenting nanunumpat, nangangako ng proyekto sa Davao City, kaya iboto dapat sila, ganyan. Wala no, lagi napapako yung mga pangako. Lagi kaming land of the promise, puro lang promises. Not until the 30 comes no, sa Malacanang, and yun, nagkaroon tayo ng proyektong gaya nito na napakaganda. So yun po yung yung pinakalitis na ganap dito sa ating inaabangang tulay. Ayun so yun yung ganap dito. And yung sa naman landing area naman sa may Samal Island. So just like sa Davao City din na makikita ko natin, meron dito yung ganyan. So dito naman ang pinaka-visible lang nating naked eye ang limang piraso na poste din naman. So yan lang pasilip lang ho natin pinaka-actual footage or video. May 5 2026. So ito po yung dito, yung development progress ng Samal Island and Davao City Connector Bridge. Wala naman tayong nakitang dito no, indication na hindi nagtatrabaho or parang paghinto no. Siguro dili lang. Ano ba ibig sabihin nun? Paki-comment nga dyan sa mga nakapagbasa ng article ng DPWH o ng mga kung ano mga news portal no, sa social media. Paki-comment nga dyan kung ano ba yung tinutukoy doon na delay. Paano ma-delay? Like yung trabaho dati, like araw-araw meron silang at least 100 ka tao nagtatrabaho, ngayon 20 na lang, ganun ba? Yan ba yung delay na tinutukoy ho ninyo or nila no? Kaya magkaroon ng delay kasi nga nag-cost cutting sila. For example, yan nga, yung 100 na empleyado ginawang 20 na lang. Yung craneway binawasan, ibig sabihin yung mga crane no, yung mga gumagawa ng mga heavy equipments, for example no, yung welder, yan, meron tayong nakitang welder dito, nagwi-welding pala, may nagwi-welding, kita nyo ba, may sparks, ayun di ba, may sparks no, so may nagwi-welding dyan. So ibig sabihin yung welder dati 100, ngayon 20 na lang, kaya magkakaroon ng ng delays. So magiging imbis na 2028 ay magiging 2030 na. So yan po yung gusto nating pag-usapan. Gusto kong marinig at mabasa, makita yung mga kuro-kurot opinion at yung iba talaga yung base sa kanilang mga natututunan, nalalaman sa kanilang mga binabasang article. Lalo yung iba dyan mga engineer no, at mga economista no. So, natatrabaho sa City Hall, sa project, sa government no, natatrabaho sa DPWH. So paki-comment nga dyan no, ano ba ibig sabihin ng delay, bakit delay? Sige, yun nga, kasi kulang nga sa budget, walang funds masyado, so parang tinapyasan. Sige, paano nangyari yan? Yun nga, so pag tinapyasan sige, parang medyo gets ko yun. Tinapyasan ang pondo, tinapyasan o wala talagang pondo o hindi talaga punduhan. At saka bakit nga, gaano ba kalaki yung actual cash or funds na kailangan natin sa Pilipinas na
gastusin dito na alam naman natin na ito cash loan, di ba? I mean project loan. Ibig sabihin hindi siya pera, kundi trabaho. Kung magkano yung cost ng paggawa nila. Yan na nga, parang meron silang more or less na sa 29 billion ba yun? 28 mga ganyan, 27 billion. No? 27 billion or let's say na 30 billion, no? Para sa 30 billion ito yung magiging proyekto, tulay, world class na tulay, di ba? Tapos samantalang marinig natin yung sino yun? Yung sa NBI ba yun? Katigbak. Kasi diba sa yung 'di ba hundreds of billions daw 'yun, no? Parang may mga tinatanggap silang maliit. Basta marami mga government natin ngayon, mga cabinet secretaries, mga congressmen, mga contractors, no? Na tumatanggap ng hundreds of billions of funds, no? Nakamali-malita pa, 'di ba? So wala lang 'to. Yung mga Gulfstream, mga private plane na mga kawatan, for example, Saldico, Martin Romualdez, yung mahal nun. Billions of billions din yun. So what if ibenta na lang kaya yun, no? Ikulong ni Sara Duterte ang mga kawatan na yun, mga hayop na yan, tapos kunin sequestered yung mga mga properties, yung mga pag-aari. Na nakaw galing ang pera. So kunin siguro yun ni Bibi Sara Duterte pag maging presidente na siya, tas ipagawa ng tulay. For example, kawatan na sa Saldico. So yung ang dami yung mga nabiling mga acquired na mga properties, no. Para ang dami yan acquired na mga properties yun, meron siya mga barko. Alam niyo ba na yung ito if not mistaken, yung walang ibang barkong bumabiyahe Albay papuntang Catanduanes Island, kundi puro Kuko ang nagmamay-ari. So possible kapatid ni Saldico or kanyang pag-aari mismo, no. So, yun. Bali, parang monopoly nila yung bangka, barko, patawid sa isla ng Catanduanes province. So, ngayon, nakasakay ko doon minsan. Sabi ko, sobrang dami, yaman, gano'n ng mga barko. So, ibig sabihin, lahat yun, i-sequestered, lahat ng mga yaman ay ibenta or kunin ng gobyerno sa time ni Duterte, Sara Duterte as president. Tapos ibenta. Since taga Bicol si Saldico, so yung kanyang mga na-sequestered na mga gamit. Pero kahit di na sila gagawa ng tulay, kung masyadong mahal ang tulay, yun na lang mga bangkang nabili, mga barko na nabili ni Saldico na bumabiyahe nga na mamasada, Tabaco Albay to Catanduanes Island. Ay gagawin na lang libre. Di ba ang ganda, no? Subsidized by government yung gasolina, krudo, lahat-lahat. No, yung mga sahod sa mga crew para libre yung pagtawid ng mga Bicolano from mainland Bicol to Catanduanes Island. So yun, pati yung mga Gulfstream, yung mga plane, mga private plane, lahat kunin yun, tapos ipagawa ng tulay sa Rapu-Rapu and Legazpi City. Yung mga ganun, di ba? Example lang yun. Anyway, so ano ba ibig sabihin ng delay, no? So dahil cost cutting, walang budget, hindi pupunduhan, at bakit ganun? Natin project loan to, no? Hindi siya pera. So yun na siguro, wala tayong iba pang gagawin dito. Videohan ko lang yung lugar, pinakita ko lang sa inyo yung actual na happenings, no? Pinaka-actual na development progress. So far yan lang nakita natin. Akala ko kanina medyo parang wala nang gumagawa, baka hapon na, pero as far as I know, kahit gabi dito may nagtatrabaho, may tumatakbong mga heavy equipments, mga trucks, mga nagde-deliver ng mga dump trucks ng kahit anong mga materials sila. Pero sabi ko wala naman na ako nakitang ganun, so baka totoo nga talaga na magkakaroon ng delays. Pero ayun, ako yung nabuhayan ng loob kasi ito, kita natin to, merong nag-sparks dyan sa ibabaw. Ibig sabihin merong nagwi-welding. Nice one, di ba? So yun ang yun ang update dito. So meron pa rin gumagawa. Medyo hindi na nga lang ganun kadami. So baka tama yung sinabi ko dito na cost cutting, walang budget masyado. Kaya yung dating empleyadong nagtatrabaho araw-araw dito hanggang gabi or aabutin na takip siling or gabi, nasa 100 katao ngayon, baka ginawang 20 na lang. Wait lang. Tapos nito pa may mga elevator. Yung elevator na yan ay nagde-deliver yan ng mga empleyado syempre sa itaas, no. So ayan, gumagalaw din siya. So ibig sabihin noon, yes, madedelay na ang pag-complete nitong completion nitong ating tulay sa Samal, Davao City Connector Bridge, but at least hindi siya mapapahintong tuluyan. So tuloy-tuloy pa na trabaho. So that will be all. Thank you for watching and bye bye, and ingat kayong lahat dyan. See you sa susunod ng mga vlogs.